ang mga kaganapan ng pagtatapos ng kampanya. So habang nagpapatuloy ang mga mopping-up operation ng maliit na grupo ng Amerikanong sundalo at mga gerilyang Pilipino, ipinahayag ni General Aiko Berger ang pagkatapos ng organisadong paglaban ng mga Hapon sa Mindanao. Sa kabuuan ng mga hindi pa nagagalugad na bahagi ng gubat, may mga grupo ng sundalong Hapones ang nakaligtas hanggang sa pagkatapos ng digmaan. So, ang pagsuko na ito ay naghudya sa ganap na pagpalaya ng Pilipinas. So, mayroong 12,865 na sundalong Hapones at Hapones ang namatay. Karagdagang 8,235 ang namatay dahil sa gutom at sakit. So, ang mga Amerikano ay mayroong lamang 820 na nasawi at 2,880 naman na sugatan sa buong kampanya. Ang tila mababa bilang na namatay o nasugatan sa panig ng Amerikano sa kampanya sa Mindanao at namumuno sa 8th Army at dahil din sa malaking tulong na binigay ng mga gerilyang Pilipino. Sa militar, ang mga gerilya ay tinuturing na mahalagang force of multiplier para sa 8th Army. Ibig sabihin, pinakamalakas nila ang kakayahan ng mga Amerikanong sundalo bago pa man dumating ang mga Amerikano, ginulunan ng mga gerilyang sundalong Hapones. Nagbigay din sila ng mahalagang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga Hapones at kung saan pinakamagandang damuhan ng mga Amerikano. Pagkat nakipaglaban ang mga Pilipino, kasama nila ang tinugis ang mga Hapones sa loob ng isla. Nagdesisyon ang US Colonial Administration na kailangan nila ang summer capital sa kabundukan. Ito ang nagiging Baguio para maabot ang mataas na lugar kung saan itatayo ang Baguio. Kinakailangan gumawa ng isang panghanib at sigsag na daan. Nagdesisyon ang mga Amerikano na mag-import ng 1,500 Japanese labor para itayo ang daan. Nangangalang Kuya Zabora Hota ang naging supplier ng mga manggagawang Hapones para sa proyekto. Nalaman ni Hota na mayroon ding pangangailangan para sa manggagawang Hapones sa mga abaga plantasyon sa Davao. So, noong 1903, unang dumating ang 300 na manggagawang Hapones. Marami pa mang sumunod sa mga sumusunod na taon. So, noong 1905, si Hota mismo ay lumapit sa Davao. Napagtanto niya ang malaking potential sa Davao sa negosyo ng abaka. Ito ay nagsimula ng paglago ng isang masiglang komunidad ng mga Hapones sa Davao. Si Hota noong 1907 ay nagpatayo ng Hota Development Company. Si Purukawa na dumating pagkalipas ng isang dekada ay nakipagtulungan kay Hota para simulan ang Purukawa Plantation Company. Sila ang nagaganap ng malaking papel sa pag-unlad ng abaka sa Davao. Hindi lang mga Hapones ang unang pumasok sa negosyo ng abaka, mayroon ng mga plantasyon mula pa noong 1883. Ang unang plantasyon ng abaka ay itinatayo sa Pandayan noong 1883 na si Juan Huad ang galing sa Lebanon. Napansin ng mga Amerikanong sundalo ang matabang lupa ng Davao at nagpatayo ng mga plantasyon ng abaka pagkatapos nilang mag-retiro sa mga serbisyong militar.
So, si Birdsfield ay unang Amerikanong nagpatayo ng plantasyon sa Torre noong 1902. Pinakita ng isang mapa ang 23 plantasyon sa baybayin ng Davao Gulf mula sa Davao del Sur hanggang sa Davao Oriental hanggang sa Mati at Bagabag sa baybayin ng Pasipiko sa Mindanao. Hinaharap ng mga Amerikano nagtatanim dahil kailangan ng maraming trabahador para sa pagtanim ng abaka at kulang ang mga paggagawa sa Davao. Ang mga katutubong manubo at bagubo ay kasama sa pagtatanim ng abaka. Hindi ang mga Hapones ang unang pumasok sa negosyo ng abaka. Ang Furukawa Plantation Company ay ang Ota Development Company ay malaking papel sa negosyo na ito. Ang mga Mandaya ay ayaw magtrabaho ng matagal sa mga taniman ng abaka. Mayroon ding mga sigalot sa lupa at mga pag-aabuso na ginagawa ng platador laban sa mga katutubo. Para makuha ng mas maraming manggagawa, sinunod ng mga Amerikano ang reduction policy ng mga Espanyol na pumipilit sa mga lumad na manatili sa loob ng kanilang mga taniman. Noong 1906, nagkaroon ng isang malubhang aksidente na nagresulta sa pagpatay kay Lieutenant Edward C. Bolton, ang gobernador ng distrito ng Davao. Davao ng Manubo, Mangulayon sa Davao del Sur. Nagkaroon din ng mga problema ang mga Amerikano sa teknolohiya, pag-access para sa kapital at pagbebenta. Inaharap ng mga Hapon ang mga hamong ito at mas mahusay sa paraan ng pag-import ng mga manggagawang Hapon. Nakakuha ng kapital mula sa korporasyong Hapon at tiyak na mga hadlang merkado para sa mga hibla ng abaka sa Japan. Bilang resulta ng pangmamayari ng mga taniman ay unti-unting lumipat mula sa mga Amerikano sa mga Hapon. Kaya noong 1918 sa 164 na taniman sa Davao, ang mga Hapon ay nagmamayari ng 71. Ang mga Amerikano ay 34 at ang mga Pilipino ay 44. Sa panahon niyon, halos 60% na nilinang na lupa ay nasa mga pang-aari ng mga Hapon. Produktibidad ng mga Hapon ay mas mataas din kaysa iba. Ang mga lupaing tribal ay inuuri bilang mga pampublikong lupain at ang Pilipinas Act of 1902 ay nagsasaad na ang mga dayuhan ay hindi maari magmay-ari ng mga pampublikong lupain. Ngayonpaman, pinahintulutan ng Public Land Act of 1903 ang mga korupsyon na bumili o umupa ng pampublikong lupa hanggang sa maximum na 1,024 hektar. Ito ang dahilan kung bakit itatag ni Hota ang kanyang Hota Development Company. So noong 1907 nagreresulta ang unang digmaan pangdaigdig ng isang napakalaking pangangailangan para sa Manila at pagtaas ng presyo ng humantong sa isang malaking paglalawak ng mga lupain sa ilalim ng paglilinang ngunit bumalik rin ang mga
bumalik rin ang mga alalahanin tungkol sa kontrol ng mga Hapon paglinag ng Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, and good afternoon ma'am. Let's proceed our topic. So, sa pamamagitan nito, ang lahat ng community ng Japanese sa Davao lumaki hanggang sa umabot ng 20 katao. Noong 1940, ang pinakamalaking bilang ay nagmula sa Okinawa. Ang mga Japanese ay may sariling paaralan, ospital, health center, newspaper, bank, and shop. Ang pinakakilala noon ay convents ng Ota. 1920, nagbukas ang Japan ng consulate sa Davao. It was possible for a Japanese to work and live in Davao without meeting local people. Dahil sa pagsusumikap ng Japanese, kaya ang lalawigan ng Davao ang pinakamaunlad sa Pilipinas. Umunlad ang Japan, 10 trading partner of the Philippines. In 1909 to 2nd and 1929, although it was responsible for only 10% of total trade. Malaya nagawa ng Japanese ang mga activity nila sa Davao. Hinahayaan sila ng mga Amerikano para mas nakilala pa ang kayamanan nila bilang resulta ng lahat ng pagsisikap nila pang-ekonomiya. Hindi naman nag-aalala ang mga Amerikano sa paglago ng impluwensya ng Hapon. Mas daw komplikado pa ang ugali ng politikong Pilipino. In 1930, Secretary of Agriculture naglabas ng ulat o nagmungkahi isara ang Davao. Noong 1931, may special na umit ang nag-imbestiga sa lupain ng Mindanao. Naganap noong 1934 to 1935. Davao Congressman Palayo bilang panawagan. Bilhin ang mga Japanese sa halagang 20 million ayon sa resulta ng investigasyon. B. Agricultural Rodriguez noong 1935, umabot sa 60 hektarya ang mga pagmamayari ng lupain ng mga Hapon sa Davao. Ang kabuuan ng lupain sa lalawigan 1 million hektarya. Inimungkahi ni B. Rodriguez cancel lahat ng illegal na pagpapaupa ng lupa. Noong Marso 16, 1936, si Romualdo Quimpo, congressman ng Davao, gumawa ng batas pinasa bilang Commonwealth and Act No. 51 sa lungsod ng bayan ng Davao and Ging District. The call of the appointment of the local official by the President. Noong November 1935, Commonwealth sa Quezon ang naging pangulo na pagtanto ni Quezon ang isyu na may epekto sa kanila ng Davao. Nang pinangala ang kalayaan noong 1946, nais ni Quezon nakipagkaibigan siya sa makapangyarihan sa Hilaga hanggang sa natapos ang Nobyembre. Noong Pebrero 1936, personal na pinangangasiwaan ni Quezon ang isyu lupain ng Davao. Pumunta siya sa Davao noong April ng taon yung habang nasa Davao siya, naaalala niya ang libong-libong buhay na wala sa pakikipaglaban sa mga Orridsi. Noong Hunyo, gumawa ng pahayag si Quezon sa congressman magdeklara walang anumang maging problema sa Davao. And nananawagan si Quezon para
maiwasan ang paggigipit sa ibang bahagi ng Pilipinas, nilikha niya ang National Land Settlement Administration.